Sa totoo lamang, kahit ako po mismo, pinapanood ko yung sarili kong video. Kasi ito po ang nagbibigay sa akin ng patuloy na inspirasyon na yung mga ginagawa po pala nating kabutihan, kahit hindi po natin ipagkalat, ito po ay mararamdaman ng ating mga kababayan. Ibig sabihin, ang tunay na pagmamahal na ibinibigay po natin at pagmamalasakit ay hindi lamang isang araw maaalala, kundi panghabang buhay na ito po ay isang pag-alala sa atin na lahat po ng kabutihan talaga ang siyang mangingibabaw pa rin po sa ating lahat. Pero alam po ninyo, ako po talaga ay nandito dahil ang gusto ko po maibaba yung mga programa. Unang programa po na aking gustong maibaba, yung pangkabuhayan o livelihood program sa bawat barangay. Na hindi lamang sa barangay ibibigay, kundi direktang benepisyo sa ating mga kabatayan sa bawat barangay. Aba, syempre masarap namang kumita na may extra dahil yung naipon po natin, pwede na natin itabi habang kumikita kami, pandagdagan ng grocery, pandagdagan ng bayan ng bills. So dito po sa aking programa, walang pinipili! At syempre, yung mga natitirang lupain natin, na magkaroon tayo ng libreng pabahay sa Maynila! Yung libre talaga, na hindi mo masasabi, ano ko ma'am, ang daming hidden charges. Ito po, kailangan tutukan natin, mabigyan ng libreng pabahay mga kabayan natin para maisalba pa yung mga natitirang lupain sa Maynila. Kailangan ito na po natin, baka naman tayo pa mismo ang mawala ng tirahan. Paano ba ho tayo matatawag na isang Manileño kung tayo mismo ay walang sariling lugar sa Maynila? Baka tumira na tayo sa Skyway, kaya pala ang laki-laki ng Skyway, doon pala tayo. O baka naman magkita tayo kay Dr. Jose Rizal, ano po? Kapag talagang hindi na, wala na tayong matirahan, baka yun po hindi maipagbili. Pwede po tayong tumira sa kanyang harapan. At sasabihin ni Dr. Jose Rizal, sana pala, di na ako nagpakamatay para sa inyo. Sana pala, nagpayaman na lang din ako para nabigyan ko pa ng libreng pabahay ang buong Manileño. Di po ba? Baka magsalita ang Dr. Jose Rizal. Kumbaga, yung pabahay po na yan, lalagyan lamang natin ng restriction na ito po ay bawal ibenta o isangla para mamanahin pa ng inyong mga apo. Yes! At syempre, para sa mga senior citizen ng 2,000 kada buwan! Dagdag po ng tissue para sa mga senior. Libreng gamot para sa mga citizen na magkampo ng center bawat distrito ng Maynila na mayroong mapuntahan ng mga senior natin para hindi naman kayo maligaw na kung saan kayo mapupunta. Kung meron gusto nyo magsumba, mag-program, mag-meeting, meron po kayong lugar na kung saan pwede kayo magkape at magmerienda, magchika-chika, mawala ang stress. Sana ang kalabanan ng mga citizen po natin. Ngayon lang po narinig. Sabi ngayon lang may tao dito sa atin, sa Maynila. At syempre po, yung libreng wifi para sa mga mag-aaral. Matibigyan ng allowance, lalo na po yung mga scholars o nagsisikap talaga sa kanilang pag-aaral. Isa pong paraan ito para maudyukan natin at magkaroon ng inspirasyon yung ating mga anak na sila po ay aral ng mabuti. Dahil kung tumaas pa ang grades nila, magkakaroon sila ng allowance. Palakpakan naman natin! Siyempre tayo mga magulang, malaking bagay po yan. Kung talagang grabe, talagang tipid natin, ano po, dahil araw-araw nating ginagastos. At syempre, ako po, buong Maynila, kakalungkot naman po talaga. Akala ko po nung bata ako, dahil laki po ako San Andres, sa Onyx, akala ko pa normal yun, yung magbuburol sa kalsada. Akala ko po, ang nasa isip ko, gusto lang triple ng kapitbahay na makita na may namatay sa kanila para maraming mag-abuloy. Ganun po talaga yung, sabi ko, bakit kaya ganun may mga nagbuburol sa kalsada? Akala ko po parang birthday lang, hindi pwede po
school. Habang lumalaki po ako, doon ko nauunawaan na mga kababayan pala natin na nagbuburol ay talagang mahirap at talagang mahirap yung kanilang kalagayan. Dahil ako po lumaki ng Onyx, pinagdasal ko rin po na sana habang lumalaki ako, akala ko po magiging New York City ang Maynila. Wow, sabi ko baka itong kapitbahay ko maging building, tumaas. Pero habang tumatagal, lumiliit po yung mga bahay sa Maynila. Lalo na kapag iikot po ako dito sa may Holy Family, sa may Estrada, yung kapitbahay na dating mataas, bumababa yung bahay kasi nga po pataas ng pataas yung kalsada. Kaya dapat sana, ang tutukan talaga po natin yung pangkabuhayan. Hindi na po yung kalsada na hindi naman natin makakain. Na hindi naman magiging sa atin, ano po, pataas ng pataas habang yung bahay natin, tinitira natin pababa ng pababa. Sino mo nakatira sa San Andres Bukid? San Andres Bukid kayo? Ganun din po. Kung bakit, isa po ito sa mga pangako na sana talagang bumalik po sa dati Manila, na kung saan ito po ang capital city. Nandito po yung sentro ng kalakalan at negosyo. Na sana po maibalik natin. Di po ba yung mga kaibigan natin ng mga Chinese o bakit sila yumaman? Dahil lamang sa konting punan, sila lumago po yung kanilang negosyo. Sana ito po yung isang paraan natin maibalik din natin ang kaunlaran sa Maynila, ano po. At syempre, para naman sa ating mga barangay chairman, kagawad at tanod, na matagdagan po ang kanilang benepisyo, lalo na po yung mga tanod natin sa bawat barangay. Dahil karamihan nga po ng tanod na aking nakakasalubong, akala ko palagi may sakit. Akala ko palagi dadalhin sa emergency. Kasi nga po, sila po yung unang pumapayat, parang hinang-hina habang naglalakad. Kasi pag dumadalaw po ako sa isang barangay, lagi po lumalapit sa akin, akala ko kung sino dahil ang bilis-bilis na mabagal na hindi ko maintindihan, hinahabol ako. Ma'am, ako po yung tanod dito. Ay, akala ko po, ihingi ng pambili ng gamot. Kasi parang, ang bagal, tapos hindi niya mahawakan yung bato ng mayos, akala parang, yung baston ba yun? So, ibig sabihin, yung mga tanod kasi natin, malaking tulong po yan, lalo na sa seguridad ng ating barangay. Habang tayo natutulog, sila naman po yung nag-iikot. Dapat, bigyan natin ng allowance sa mga tanod! Para may man lang silang kain at may silang maibigay sa kanilang pamilya. Sino po yung tanod dito sa barangay? Ay, grabe, mga karamihan, mga senior citizen po, ang barangay tanod. Karamihan po. Sa mga lalaki po, sino yung mga tanod dyan? Aba, may bata, may senior citizen, wala pong edad po. O sa malas bayan, napaging tanod, dapat natalungin na kanilang hihina. Kailangan may pangkain, kailangan may pangbitamina. Ano po, Nay? Vitamins ang kailangan. Hindi naman po lahat payat, pero kadalasan po ng tanod na nakikita ko, parang hinihingal na. Sabi ko, baka mauna pa itong mga tanod. Mauna, dahil pagka merong darating na masama, paano niya mahahabol yun kung siya mismo hinang-hina, walang laman ng tiyan. Walang vitamins, ano po. O, syempre, yan po yung ilan sa mga programa po natin na maisusulong po natin. At syempre, magbigay tayo ng dagdag benepisyo para sa mga solo parents, sa PWD. Alam po, walang binibigay. Hindi. Gusto po na bagay na sila ibigyan po kahit paano ng kanilang allowance every month, pandagdag, parang katulad sa ating senior citizen. At yung mga out of school youth po, yung mga LGBTQ na mga samahan, pabigyan po natin sila ng pangkabuhayan din na makatulong po, lalo na sa mga out of school youth na wala na pera, hindi pa para matulungan na sila na balik sa mga eskwela. Araw lang bawi.
Bawal na kung gumastos. Pero para sa ating mga Manilenyo, higit po sa lahat, kailangan ang programa ay direktang ibababa sa inyong lahat. Sa tao po talaga. At kailangan maging transparent po, malaman kung para saan ang budget na ibababa at anong programa. Dito po dapat natin ipaalam sa ating mga kababayan, ano ba talaga ang meron sa Maynila? Ba't ba sila nag-aagawan sa pwesto? Dahil ang budget ng Maynila ay 34 billion a year! Eh kahit dali natin yung 34 billion po dito, hindi natin mabibilang. Ibig sabihin, may budget po ang Maynila na kailangan lamang maging transparent po at ipakita kung para saan ito ginagamit at anong programa. Nakita niyo naman, wala na pong gallery, wala na pumupunta doon para alamin kung ano po yung mga programa na ibinibigay po sa atin. Sa atin po, kung mabigyan tayo ng pagkakataon, lahat po ay open sa Manilenyo ang City Hall! Hindi dapat sinasarado kung ibinuksan para sa lahat ng nangangailangan. Eh kung wala pong budget ang Maynila, eh malamang binigay na sa inyo yan. O sa inyo na yun, wala namang palang budget yan, kayo na lang manungkulan dyan, di po ba? Ibig sabihin po, kailangan maging honest, tapat, at hindi magnanakaw ang uupo. Doon po. Ay, talaga makatama. Yay! Hindi, totoo lang po. Dahil ako, isang botante rin po ako ng Maynila. Ano po ba napala ko sa pagiging Manilenyo ko? Wala po. Minsan lang po sumama dun sa kapitbahay namin na lumapit po sa konsihal sa City Hall. Eh, syempre, sinamahan ko dahil kailangan niya raw moral support. Eh, di sige po. Pagpunta po namin dun, ang tagal siyang pinag-intay ng 1 oras, eh nakita po ako ng konsehal, nahiya siguro sa akin, binigyan siya ng 300 pesos. Diyos Mariosip, nag-taxi pa kami, mas mahal pa yung binayad ko dun sa pagpunta sa Manila City Hall. Eh syempre, nahiya naman ako, hindi ko pa siya ililibre kumain sa SM Manila. Ibig ko sabihin, ganun lang pala. Akala ko po, kapag hihingi ka ng tulong, kahit hindi pera, at least bigyan ka na lang ng access sa ospital. O ito, meron kang worth 2,000 na panggamot. Hindi ganun. Eh bakit kapag kabutuhan na, kaya nila magbayad ng 2,000? Oh, ba't kaya nila magbayad ng 1,500, 3,000? Saan nila kinuha yun, yung pambayad? Sa atin. Eh malamang hindi nila pera yun kasi kung pera nila baka lagnatin sila. Baka hindi matulog. Yan po yung isa sa mga nasaksihan ko na nagulat ako dahil yung mga katulad niya may nagbuburol po o namatayan, 50 pesos. Totoo po ba talaga yan? Ano pong pakiramdam binigyan kayo ng 50 pesos? Ay sorry po. Okay po, ano naramdaman nyo? Pagka pamingi kayo ng tulong, binigyan kayo 50 pesos. Eh, syempre po, nakakaawa na sa pamasahe ko lang. Pati may requirements may 50 pesos? Sorry po. Grabe naman! May barangay. Talaga? So ano pong gagawin ninyo kapag kayo po binigyan ngayon 2,000 para sa boto ninyo? Siyempre kunin niyo yung pera dahil sa atin yan. Pero dapat ang ilagay po ninyo dahil kamay niyo lang magsusulat, ilagay niyo po yung nasa puso ninyo. Dahil po maipagpatuloy ninyo tunay na laban para sa inyong pamilya. Di po ba? Siguro naman di nila mahabang ang kamay nyo sa mismong araw na yan. Ay mga multo na yan, mga halimaw na yan, pag nahawakan ang kamay nyo, is maliit sa susunod na tama. Yun po dating yung kinabukasan ng ating pamilya. Ano po na? Hindi, alam niyo sa totoo lamang, ako po talaga personally, hindi po ako isang
politician, hindi ako isang politiko. Kasi nakakahiya po kapag sinabi mong politiko, ano mo, magnanakaw yan. Magkukurap. Kaya ako sa totoo lang, hindi mo ba ako may politician? Kasi pag tinanong politician, di po ba ang dating? Ay, madaming pera yan, nagkurap yan. Ako, may kotse yan. Kasi, yan. Gusto ko pumabago na yung ating tingin pag sinabing politiko. Dapat ang maging kaisipan natin pag sinabi mo ng politiko, naglilingkod yan. Tapat na tao yan. Yun po ang gusto ko sana na mangyari na mabago na po ang lahat. Baka naman mamaya pagdating ng araw, hindi ko na kayo makita po, Ilang buwan lang po yan. Alalahanin po ninyo, ilang buwan lang po. Pero kung halimbawa, binayaran kayo ng 2,000, masipag pa kayo, 3,000 katumbas nyo. 3,000 to, masipag na leader to Ito kunin natin na makuha natin yung kanyang mga tao. Ang tanong ko, dun sa 3,000 na ibibigay sa inyo, one time lang po yan. Pero 34 billion a year ang mawawala sa kinabukasan ng ating pamilya. So di ba kadalasan ang iniisip natin kapag kinuha natin 3,000, kaya mo yung taka natin yan, kunin lang natin yan. Sige, bahala sila. Lahat na magbibigay, kunin natin. Akala natin nakakalamang tayo. Pero ang totoo po, kapag umupo na yung tao na yun at nilapitan nyo na, sinuswerte naman kayo? 3,000 na nga ibinigay ko sa inyo, nangarap pa kayo? Ibig sabihin, kaya nagiging maliit po yung tingin sa tayo. Ganang po kaliit tayo tinitignan, kasi po iniisip na, akala nyo nakalamang kayo sa akin, o ngayon kayo nalamangan ko dahil bilyon-bilyon ng hawak ko. Di po ba? Nay! Sabi ba ko? Lumalagablab na yung mga puso natin. Ako po, sa totoo lamang, ang gusto ko lang po ay makita yung talagang buhay ng mga para sa ating lahat. Hindi po para sa aking sarili, kundi para sa ating lahat na wala na po tayong ginawa sa araw-araw. Kung hindi yung mahirapan, magkautang-utang na sa 5-6, pati kapitbahay mo, di ka na makalabas dahil di ka pa nakakabayad ng utang. Sa bilang Meralco na pag nagre-reading, tatasan na naman ito yung Meralco ko Umiinit na yung ulo natin dahil nga struggle po tayo everyday. Alam po ninyo, kung ang maglilingkod lamang ay maging tapat at hindi ko kunin ang lahat, sigurado may pupuntahan pong maganda para sa atin. Sigurado po yung programa na nakalaan para sa ating lahat, dahil naman yung lahat. Lahat naman tayo nagbabayad na tax. Kakain ka sa Johnny McDonald's, bibili ka ng gamit sa Robinson o kaya ng M, nagbabayad ng tax. Ibig sabihin, wala yung tao na magbigay ng budget para sa Maynila. Ano po nangyayari na, kaliwat ka ng patawag. Kaliwat ka na ng patawag. Ako, late na ako. Patawag pa si chairman namin. Magkano nang nakikitain? Diyos ko, ako 300-500. Pero dito kay Ma'am Mara, kahit kumain lang kami, magandang kinabukasan. Katotohanan na galing po sa puso dahil kung isa po akong politiko, marahil hindi ko po yan masasabi. Minsan nakaharap ko na po sila, sinabi ko po yung katotohanan, nakatulala sila, wala silang ginawa kundi pumalakpak para hindi mahalatang guilty sila. Nakaharap ko na po yung mga kaupo. Eh ako naman, sinabi ko na yung totoo, na ako maiilang kung katotohanan. Sabi nila,